Mayo 16 taong 2008 bandang alas 8 ng umaga, gumimbal ang isang karumal-dumal na pangloloob sa sangay ng bangkong RCBC na matatagpuan sa Cabuyao, Laguna. Ang pangyayari ay talagang naghatid gimbal ng imassacre ng mga sospek ang lahat ng empleyado sa loob, kung saan kasamang nadamay pati ang isang kliyente. Walang awang pinatamaan ng mga sospek ang bawat ulo ng mga napaslang na para bang summary execution ang naging estilo ng kabrutalan. Nalimas rin ng mga sospek ang pera sa loob ng vault na tinatayang aabot ng halagang 9 to 12 million pesos. Ang naturang panluloob ay talagang planado na siyang pinapalikuran pa umano ng malalaking criminal syndicate sa ating bansa at ang mismong anggulo ng umano'y inside job. Bagay na ang kaganapang ito ay siyang itinuturing na pinakamadugong bank robbery sa kasaysayan ng ating bansa na kumitil ng 10 buhay, kung saan 9 sa mga ito ay dead on the spot habang ang isa ay binawian din kalaunan sa ospital. Ngunit ang tanong, nakamtan nga ba ng mga biktima ang hustisya at katarungan sa pangyayaring ito? Kaya ngayon ay ating tatalakayin at halongkatin ang kabuuhang kwento sa krimeng ito na minsan ang nagbigay kilabot sa ating kasaysayan na nabansagang the 2008 RCBC Cabuyao Robbery Massacre. May 16 taong 2008, araw ng Biyernes bandang alas 9 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng mga otoridad galing sa mga nagsususpet sang customer ng RCBC Cabuyao Laguna branch nang dahil sa hindi pagbubukas ng sangay sa 9 AM schedule nito. Bagay na siyang kaagad namang nirespondihan ng mga kapulisan ang nasasabing site, kung saan kahinahinala nga ang di pagbubukas ng naturang bangko sa mga oras na iyon, kung kaya't dito na pinasok ng mga otoridad ang bangko na siyang kaagad gumimbal nang tumambad na lamang sa kanilang harapan mismo ang danak ng dugo, kung saan nakabulagta ang lahat ng personaheng nasa loob nito. Sa mga puntong iyon, tagumpay na palang nalooban at nalimas ang RCBC Cabuyao Laguna branch ng mga kriminal na walang konsensyang minasaker ang bawat personaheng kanilang nadatnan sa loob ng naturang bangko. Bagay na bandang alas 8 pa pala ng naturang araw, namataan na ang isang Toyota Innova na pumarada sa harap ng bangko na umano'y sinakyan ng mga kawatan. Sakay dito ang 5 kalalakihan na may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad na bumaba ang 3 sa 5 nakasakay sa naturang sasakyan at kaagad pumasok sa loob ng bangko na purong nakajacket ng itim at nakasuot ng mga mask. Kalaunan, kaagad namang sumunod ang 2 pang kasamahan ng mga sospek na kaagad ring pumasok sa loob ng RCBC Bank. Nagawa pa ng mga sospek na isulat sa logbook ng gwardya ang kanilang lihis na mga pangalan at nagpakilalang mga otoridad, at nang salubungin na sila ng bank manager upang tanungin sana sa kung ano ang pakay, tila ba wala sa bokabularyo ng mga kriminal ang usapan, kung saan kaagad nilang binaril ang manager sa mismong uluhan. Tsak na talagang walang sinasantong personahe ang mga kriminal, nang kasunod na rin nilang pinagbabaril ang isang kliyente at janitor ng bangko. Dito na rin hinablot ng mga kriminal ang 2 pang empleyado at kinaladkad papunta sa naturang vault ng bangko, kung saan persahang pinabuksan ng mga sospek ang naturang vault, at nang matapos mabuksan, kaagad lang ding dumanak ang dugo ng 2 empleyado, kung saan walang awa itong pinagbabaril ng mga sospek. Matapos maitumba ang 2 empleyado,